Sa isang sitio ng Barangay Chente de Leon sa lungsod ng Valenzuela, mayroong mga pamilyang naninirahan sa isang lugar na animoy maliit na espasyo sa kadiliman. Ang syudad sa Valenzuela ay kilala sa maraming pabrika, ngunit ang hindi alam ng nakararami, maayos ba ang kasulok-sulukan nito? Ito ang Libis Kabatuhan, isang komunidad sa ilalim ng tulay. Itong aming dinadaanan ay ang dating nasunog na adobe. Pagsulong pa lang namin sa aming paroroonan ay agad namang bumuhos ang malakas na ulan. Sa pagpatak ng ulan, nakita na namin agad ang mga problema. Katulad na lamang ng mabilisang pagtaas ng tubig sa kadahilan ng may mga kanal na agad nababarahan na nagdudulot ng pagbaha. Masukal, Makipot, Dikit-dikit. Nakakasulasok. at kahirapan. Ang mga karaniwang tagpo sa isang barangay kung saan ang tema ay kinakapalooban ng problema sa lipunan. Dikit-dikit na mga bahay ang ating makikita sa iba pang bahagi ng mga tulay. Hindi ninyo aakalain na maraming mga mamamayang Pilipino ang tumitira pa rin sa lugar na katulad nito. Ang kawalan ng maayos na tirahan ay isa sa mga malaking problemang kinakaharap sa bansang Pilipinas. Mula pa noong mga nakalipas na taon, atin nang natutunghayan ang mga kasong hindi na bago pa rito. Ang mga mamamayan na nasa ganitong kalagayan ay tila nasanay na lamang sa ganitong sitwasyon, basta't mayroong bubong na masisilungan. Dumi, putik at mga basurang naging parte na ng daan ng dapat malayang nalalakaran. Ang amoy na nakakasulasok na nanggagaling mula sa kumpul-kumpul na basura ay baliwala na lamang sa mga taong ito na ang kinigisnan. Napagpasyahan namin na babain at tahakin ang lugar kung saan naroon ang mga bahay na aming natatanaw mula sa ibabaw ng tulay. Nasaktuhan pa ng aming grupo na maulan kaya mas kita ang mga balakid na mayroon sa aming daraanan. At sa patuloy naming pag-iikot, pakipot na ng pakipot ang aming nadaraanan hanggang sa hindi na namin namalayan na naabot na pala namin ang hangganan ng lugar sa ilalim ng tulay. Maski lababo na parte ng tahanan ay tila walang mapaglagyan dahil sa kahirapan. humihiling na sana lahat tayo ay makarating sa buhay na ating napag-uusapan at pinapangarap. Sikapin mong bumangon, hindi pa rin makaahon. Hanggang kailan magtitiis? Tila ang namimithi ay puro pasakit at hinagpis. Buhay na kanilang kinagisnan, may pag-asa pa kayang makaalis? Ayon sa mga squatters, ang pagkakaroon ng bahay o pribadong tirahan ay isa sa mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Ngunit maraming dahilan kung bakit kailangan tanggapin ng mga tinatawag na mga agaw ng lupa, walang bahay o lupa, ang masalimuot nilang sitwasyon sa madumi, maingay, mahirap, nakakahiya, masikip at mapanganib na kapaligiran. Mahirap mabuhay. Gayunpaman, marami sa kanila ay wala pa ring matutuluyan at sa makatuwid ay kailangan tiisin ang kanilang miserableng kalagayan. Ayon sa estadistika at datos ng gobyerno, magiging mas simple o mas direktang malaman ang uri ng tirahan ng mga squatters kung saan sila talaga nakatira o kung saan ang mga bahay ay matatagpuan sa mga mapanganib na lugar tulad ng sa tabi ng maruming anyong tubig, sa ilalim ng mga tulay at iba pang lugar. Maraming mga bagay na dapat isaalang-alang upang malutas. Dahil ang gobyerno at ilang mga industriya ay gumagawa ng hakbang upang malutas ang problemang ito. Tulad ng mga bahay at apartment na maaaring magbayad ng maliit na halaga sa mahabang panahon. Ngunit may mga problemang regulidad sa sistemang ito, tulad ng kakayahang bumili at magbayad ng pabahay. Marahil ang ilang mga posibilidad na pabahay ay ibibigay sa mahihirap, habang ang mga apartment ay para lamang sa mahihirap, mayayaman. Bilang karagdagan, may mga problema sa mga tagapagpatayo at tagabuo ng bahay na sanhi ng kapangitan at paggamit ng enerhiya. Halimbawa, hindi sapat na dami ng mga materyales sa bahay,
Sa nakikita natin, ang problemang ito ay halos bahagya o hindi na nawala sa ating buhay. Ngunit ito ay nagiging mas nakikita dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon ng tao at pagtaas ng pangangailangan sa pamumuhay ng lahat. Sa aming ikalawang destinasyon, ang Tulyahan River. Isa ang Tulyahan River sa maruming ilog sa lungsod ng ating nasabaybayan. Ang mga bahay ay dikit-dikit at may mabahong amoy at nasaktuhan namin na may naliligo sa ilog. Mga batang hindi naalibadbaran sa amoy at sa basura na kanilang nakakasabay sa paglangoy. Tila'y nasanay na rin sila sa kanilang kapaligiran. Ang kahirapan ay isang malalim at komplikadong issue sa lipunan. Ito ay maaaring sanhi ng iba't iba mga kadahilanan tulad ng kakulangan sa trabaho, kawalan ng edukasyon, kahirapan sa kalusugan, at iba pa mahalaga ang papel ng gobyerno at iba't ibang sektor ng lipunan sa pagtugon sa problemang ito upang mabawasan ang kahirapan at mabigyan ng oportunidad ang mga taong nakaapekto nito. Ang pagiging mahirap at ang pagkakaroon ng walang sariling bahay ay maaaring magdulot ng mga hamon sa buhay. Ang pagiging dikit-dikit sa mga bahay o pagtira sa mga masikip na lugar ay maaaring maging pangunahing solusyon para sa ilan upang makatipid sa gastos sa tirahan. Gayunpaman, ito ay maaaring maging hindi komportable para sa ilan dahil sa kakulangan ng privacy at espasyo. Mahalaga ang pag-unawa at pagtutulungan sa mga komunidad sa ganitong mga sitwasyon upang mas mapagaan ang mga hamon na dulot ng kahirapan. Dahil sa mga squatters, patunay lamang na ang Pilipinas ay pinapatakbo ng bulok na sistema ng mga bulok ding makapangyarihang tao na pinapaligiran ng mga bulag na mamayang naninirahan dito na gustong makamit ang maaliwalas at maliwanag na pagbabago. Tayo'y namulat sa mundo na kung saan hindi pare-pareho ang estado ng buhay. May mayaman at may mahirap. Hindi lahat may permanenteng trabaho na matutustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kahirapan, ang hadlang sa buhay ng makararaming tao. May mga taong matataas ang tingin sa iba kasi akala nila pag ikaw ay naging mayaman, kaya mo nang husgahan ang mga taong nahihirapan sa buhay. At kapag ikaw ay kapos sa pera, mas nahihirapan ka sa mga gastusin sa pang-araw-araw. At ang kahirapan din ng ibang tao nang gagawa nilang masakit ng iba para lang kumita ng pera.